The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Any assumptions, views, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Listener discretion is advised. Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Hello, welcome to Third World Cinema Club. Yan. I'm John Tawasil from the blog Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. Yan, and we have three very ultra super mega special guests for today. Yan. So we have the director and writer of the film Sleepless. Yeah, Prime Cruz and Jen Chuaunsu. Hi guys. And we have one of the stars of the film, Miss Glyza De Castro. Yay. Hello! Good evening! Ayun. Third world kami. Very third world. Sarili ko na lang. Hindi, hawak ko yung microphone, di ko. Clapper. Ganun na lang. One hand clap. Yeah. What is the sound of one hand clapping? Ayan. Oh, we're newly joined by Engelbert Rafferty from Film Police Reviews. So, Ganda naman ng pangalan. yes. Mga musicians yan, musicians. Parang parang scientist. Di ba? Scientist in his lab. Liza. Hi po! Hello. Yan, medyo starstruck yung guest natin ngayon. So, charet. So, okay, so, ayun, as we all know, Sleepless is now out on Netflix. Yay! Clap again by one hand. So, it made its way to Philippine theaters firstly by, I think, Q Cinema. Yeah? Q And- Cinema. Yeah. And it never had a commercial release, no? Tama ba? Did it have a commercial release? Cine Local was the closest. Yeah. Okay. So, I guess, let's start this round of questions siguro to Prime and Jen. So, you both, especially Jen, you conceptualized the idea for Sleepless. If I'm not mistaken, you worked at a call center previously, and you set your experiences from there to write the film. So, could you tell us a bit about how you conceptualized Sleepless? Naisip ko siya nung nasa Star Cinema pa ako, more than 10 years ago, nung brainstormer ako sa Star Cinema. Just the idea na may 2 taon na hindi makatulog and then magko-connect sila. Tapos, ang tagal-tagal ko siyang dinevelop, parang hindi ko siya magawa until years later. Tapos, parang later ko na naisip about yung call center. So, nag-work ako sa call center. Nung fresh grad ako, I worked at a call center, outbound. Hindi naman super tagal, pero medyo nagmarka sa akin yung experience. So yun, it seemed like an easy fit na parang hindi sa makatulog kasi call center agents, ganun. And parang I wanted to capture kasi yung experience ko noon. Mahirap yung work and it's a bit lonely kasi tulog na lahat and I'm still awake, working, talking to so many people pero not really forming any connection. So parang nag-fit lang siya sa mood ng Sleepless. Yun. Ayun. And I guess follow-up din, para kay Miss Glyza, how were you parang approached to do the role of the main character in this story? Paano nga ba? Parang sa pagkakaalala ko, in-email sa akin ni Ice yung script. And I was doing a soap at the time. So parang hindi ko nabasa agad. Tapos nung sinabi sa akin nga ng manager ko na may offer nga ng movie for Q Cinema, parang late ko na siya nabasa eh. Tapos nung nabasa ko siya, kasi minsan parang kailangan ko talaga ng, alam mo yun, yung parang dadatnan ka ng sipag magbasa ng emails mo. Tapos yung script din.
na kailangan mo siyang upuan talaga, kailangan mong basahin ng nasa tama kang mood. So nung finally nabasa ko siya, sabi ko, okay, gusto ko 'tong gawin kasi siguro I was looking for a different kind of storytelling since nung time na yun gumagawa ako ng soap na syempre kapag naman alam natin sa soap nandyan yung may certain formula sa soap pero kasi nung nabasa ko yung script parang na-excite lang ako to do something different. Okay. Ayun. Any questions from Princess or Rafi? Sige, Rafi, ikaw muna. Hello. Hello. Kasi nag-work ako ngayon sa call center. So, I've been in the industry for 3 years, just to share. Gusto ko lang malaman, particularly kay Miss Glyza, ano yung mga motivations or ano yung mga drive na kailangan mo alamin or mga bagay na kailangan mo alamin just so that you can fit into the role. Kasi pansin ko na yung mga nuances mo in doing the role was very spot on pati mga accent. Kasi yan yung tinuturo ko trainer ako ngayon sa isang partner. So, napapansin ko yung accent ganyan. Very, very spot on. So, ano yung mga inaral nyo po for the role? Ganyan. Okay. Doon sa accent, meron kaming naalala ko si Kat Alano ba yun? Turo sa amin sa set ng kung paano talaga i-pronounce yun. Hindi ko makakalimutan kung nung time na nasa shoot kami, tapos yun nga parang, meron magtuturo sa amin na kung paano sabihin yung, would you like tea and biscuits, May mga gano'n. So parang na-enjoy ko talaga yun. And in terms of the character naman, ang laking tulong talaga sa akin na kapag kasi nasabi ni Prime na, ito yung pinanggagalingan ni Jem. Pero in terms of kasi kapag kilala mo na yung character mo, parang natural na siyang lalabas sa'yo. So, malaki yung foundation na set ng director sa mga actors niya nung time na yun. Especially, hindi naman kami nagkaroon ng mga workshops, hindi kami nagkaroon ng time to really prepare for the role. Pero, every time may eksena at sasabihin ni Prime, dito nanggagaling si Jem, ito yung pinanggagalingan niya. Meron kasi siyang ganitong issues, ganyan, especially yung sa relationship niya with TJ. So parang kala mo masayahing tao siya na medyo weirdo-weirdo, pero meron pala siyang tinatago. So parang nung pinanood ko nga siya ulit na-realize ko na parang parehas silang nagtulungan Kasi tinulungan ni Jem si Barry sa umpisa, pero eventually si Barry yung tumulong kay Jem. Like, di ba dun sa last frame, nakatulog na si Jem. Kung nagtatrabaho sa call center, alam ko, syempre nire-require din sa trabaho na talagang lagi kang gising, di ba? Pero part of it, yung pagiging sleepless emotional 'di ba? Ang dami mong iniisip, yung anxiety, 'di ba, nandun. So parang lahat 'yun parang na instill sa akin. Kaya siguro naturally sa mga eksena, yung mga reactions namin as our character not as Glyza and Dom. Dagdag ako doon. Short answer, magaling lang si Glyza. Ayun. Yes. Yes. Yung short answer. Salamat. Oo nga. Salamat. Pero hindi rin naman mangyayari talaga yun kapag hindi mo naiintindihan din kung hindi pinapaintindi sa'yo. So talagang, teamwork talaga. Okay. Princess, any questions? Ayun, ako naman 10 years ako nag-work sa call center. So parang ang dami ko na napanood na parang mga interpretations ng environment. Ito yung medyo close kasi nga yung twist, basta yung twist na yun. Pero sabi ko lang, ang kulang nandito, dapat meron din siyang sa office, parang gano'n. Kasi daming nangyaring gano'n. Pero okay siya kasi yun. Sabi ko parang okay kasi nga nag-work kayo before sa call center. So sa akin naman, ang question ko sa inyong tatlo, ano yung naging feedback nung 2015 na favorite ninyo
or memorable na feedback for this film na tapos kung i-compare niyo sa feedback ngayon na ni-release siya sa Netflix, may difference ba or meron ba kayo any particular na feedback na natanggap from people who've seen it? Parang nire-recall ko yung mga feedback nung una siyang na-release eh. Ano ba? Meron ba? Siguro closest yung feedback na nakuha ko before sa pamangkin ko kasi nga nagtatrabaho rin siya sa call center. So I think relatable talaga sa kanya. Tsaka sleepless din siya. Siguro yun yung closest na natatandaan ko kasi nga pamangkin ko siya. So ngayon naman, parang natutuwa lang ako na na may mga bagong taong naka-appreciate, even yung nanay ko. Ito na lang, yung ngayon na lang. Siguro ito yung pinaka nakakatawang feedback na nakuha ko kasi kahapon nakatanggap ako ng text sa nanay ko. Sabi niya, ito basahin ko na lang para verbatim. Sabi na, ang ganda pala ng story ng Sleepless. Now ko lang na-appreciate. Pinanood namin ni tatay mo. Kaya lang malungkot ang ending. Sana may part 2. Sleepless 2. Anong title nun? Sleepless, Too Furious. Ako, happy ending yun. Happy ending yung Sleepless. Sleepless, Infinity War, Infinity Sleep. Hindi, pero kasi siguro nung time na yun, napanood niya nung premiere night, baka distracted siya. Ang daming tao. Yung attention niya, hindi na naibigay doon sa pelikula. Pero nakakatawa lang. Ngayon ko lang na-appreciate. Ang cute. Infinite awakeness, ganon. Walat talaga ng pamilya ko. Naging crossover. Ay, sige, go. Ako yung feedback, siguro yung parang parang nag-time travel ako to 2015 based sa mga feedback ng mga tao. Kasi pinaka-enjoy kong feedback, ang feedback na tinitingnan ko sa Letterboxd. Tinitingnan ko ng mga reviews sa Letterboxd, gano'n. Tapos, pinaka-gusto ko ang klaseng review, hindi yung ibang review kasi yung technical merits ng film, yung gano'n. Ang pinaka-gusto kong review yung nire-relate niya sa buhay niya. Naalala siyang ganito, may naalala siyang old love, naalala niya mga times na lalakad siya sa Ortiz yun. Kasi parang, kahit noong 2015, may mga nakikita akong hindi pa uso Letterboxd nun eh. So, noong 2015, may mga nakikita na akong ganung type of reviews. Tapos, ngayon, sa Letterboxd, may mga ganun na kind of reviews. So, yun, sobrang ko na-enjoy siyang basahin. Parang same eh. Parang hindi ko ma-tell yung difference. So, nakakatuwa siya for me kasi kahit 5 years ago na, parang same yung response. They find it comforting. It's like a hug. Parang ganun. So, nakakatuwa na in spite of the 5-year difference, it's the same. Okay. Ayan. Parang sa akin din medyo comfort. Dati, wasak na wasak talaga ako nung napanood ko siya kasi nasa ibang state of mind ako noon kasi nasa call center ako noon, tapos departure na ako from a former love, ganyan, parang ito na, ganun decision pa, ganun pa ako. As in, pag ito na, magte-text na ako, ganun. Kakabahan ko na ito, ganun. So, tsaka yun, I agree, parang nung pinanood ko siya, ay, mukha pala akong tanga nun, pero okay lang, good decision. At the same time, yun, parang ang ganda ng kuha sa Ortigas, ganyan, tapos yung cubicles na gano'n na parang very confined, pati yung apartments ni Jem tsaka ni Barry, gano'n. So, sige. Yes. Go. Ano lang din, padagdag doon sa sinabi ni Ses. Kasi itong film na to, pati na rin yung next film nila Prime na Manananggal sa Unit 23B. They depicted, well, it's not kasi really romance per se, but more of either a platonic friendship or parang bonding between between two people. And wala masyadong ganun, yung parang tipong kunyari may lalaki at may babae, parang i-assume mo na kagad na ay magiging sila, 'di ba? Para ito kasi sa Sleepless, it didn't go that way eh. Pero still the bond that they formed during their
yung during the running time of the movie is still very meaningful to both of Very them. intact siya. Tsaka ang ganda nung depiction nga ng confined spaces. Kasi kahit nasa rooftop sila, tas silang dalawa lang nandun, dalawang rooftop na inoccupy nila, pero mafe-feel mo na parang, you will find someone like that na parang, hindi mo siya pwedeng maging romantic angle. Parang, nagigets na lang na, parehas kayong malungkot, parehas kayo hindi makatulog, parehas kayo may anxiety, parehas kayo may problems. Yes. And I think malaking contribution kasi doon, yung parang visual, parang language ng pelikula na ginawa ni from cinematographers like si Take Lamore, yung production designer si Nestor, na tipo talagang na-visualize nila yung isolation din. Yung kahit na yung nga sabi ni Princess, kahit na open space sila nag-uusap, this is still parang a safe, quote-unquote safe space between the two of them, na doon sila nakakapag-relate with each other's feelings, etc. And I guess it brings me to my next, semi-question, para mostly siguro kila Prime and kay Gento. Kasi may observation yung isa naming friend, si Seidel, na may color scheme si Jem tsaka si Barry, na red at blue. Tapos, while the film goes on, mas nagiging violet siya. So parang naghahalo yung dalawa nilang colors as the more that they parang interact with each other. So we noticed talagang in fairness talaga sa team up ni Nestor tsaka ni Tay, di ba? Na talagang light and talaga sila, light and color. Talagang naninail nila yung visual yung visual style talaga na very distinctive eh. And I guess question sa inyong dalawa, ni si Jen at si Prime, parang how did you parang conceptualize or formulate yung gusto nyong maging visual look ng Sleepless? Yun. Okay, yung color blocking na red tsaka blue, idea yun ni Nestor na color assignment ni Jem red. So lagi siyang may something na suot na red. Actually pag tinan niyo stop yung iniinom niyang drink red. Tapos si Barry blue siya lagi. Tapos habang nagpo-progress yung story, mas nagva-violet kasi pag pinaghalo mo yung red tsaka blue, violet, di ba? So, papunta siya ng violet. Idea yun ni Nestor, parang may pinakita siya sa aking parang color progression. Kasi mga sample films siya pinakita. Sabi ko, ganda, gawin natin. Tapos, in terms of design, pag mag-isa pa si Jem, lagi siya naka-frame for two. Ibig sabihin, parang siya nasa gitna. Lagi siyang parang may kukulang na space sa tabi niya. Para pag dumating si Barry, mafe-fill niya yung na yun. Pati pag nakahiga siya sa kama, ganun, para siyang may negative space siya dito sa gitna. Parang nakuha namin yun ni Tay actually sa Lost in Translation. Dami silang ganun. Parang negative space. Tapos napansin niyo pag wina-wide shot si Jem, lagi siyang parang halos wala sa kanya yung focus almost. Katulad dun sa wide shot dun sa kwarto niya, ganun. Parang mas nakikita mo yung kalat rather than siya. Sa call center, pag nag-wide shot, hindi siya talaga, parang siya insignificant. Ganon. Oo nga. Tapos, the cityscapes, syempre, parang mas part kasi yun ng part yun ng, yung lungkot ni Jem nasa kwento kasi, yung script ni Jem yun na parang part ng nagbibigay ng lungkot sa kanya is kung saan siya nakatira. Yung city, alam mo yun, yung tao, yung commute, alam mo yung hassle, yung tapos late na gising pa rin yung mga tao, yun part yun ng parang hindi ang hirap niya i-explain through words, pero I think mas madali siya ma-explain kapag nakikita mo siya visually. Visuals. The city contributes to their story, to their sadness, ganyan. Kaya pagpansinin niyo yung isang shot dun sa yung montage, yung pagkatapos silang sumayaw sa mini stop. 'Di ba sa mini stop tapos may mga cutaways ng stage. Sagutin ko lang yung isang comment sa Letterboxd, random daw yung cutaways. Hindi po yun random. Random. Guys, okay, so cutaway nung after nilang sumayaw sa mini stop, hindi yun random. It's intentional yung mga cutaways na yun ng city. Kasi pinapakita ko na sa convenience store sila, pero hindi ko lang pakialam sa kanila. Di ba usually kapag magka-cutaway ka ng
something na ano din yung mood nila. Kunyari, sumasayaw sila sa mini-stop, masaya. Magkakataon sa mga masayang bagay din. Mas lights, ganyan. Pero ako, yung city, whether sumasayaw kayo dyan, whether wala siyang pakialam, cold siya. So gusto kong ipakita yon na may warmth na nangyayari dito sa mini-stop. It's an unlikely place where you'll dance. Pero yung city, ganyan pa rin, never changes. You can find your soulmate, but the city remains the same. Parang ganun. At may parang contrast no, na tipong, kasi cities talaga by definition, they're full of people Pero despite that, parang it's still one of the loneliest places kung wala kang parang kakilala or kakausap. Parang ganon. And interesting din yung parallels niya with yung subsequent films niyo, like, yun nga, Manananggal na for one, and also yung recently yung isa pa with Feelings. Kasi di ba, there are different types of isolation that you're trying to, kumbaga, they're trying to portray in all of those films. Pero parang yung parang pinaka punot dulo nun ay tipong the comfort you get from the company of someone else who understands you. Kaya wala lang. Very relatable kasi talaga. Kaya gusto ko yung mga kaya I'm a fan. Ganun. Tsaka I agree. Parang, nung pinanood ko siya ulit this week, parang doon ko na-conclude na, okay, mahilig sila doon sa yung titingin sa phone. May papakitang video. Na parang, kasi kung i-relate mo siya today, akala mo very common siya. Pero kung titignan mo on screen, parang, ang ano pa lang nung activity na yun, parang very isolating na activity na parang, di ba? Kung ako titignan ko phone ko, akala ko very, isolating at the same time, comforting. Yeah. Oo. Tas, sa mga taong malungkot. Tas sa films yung dalawa, lagi yung may eksena doon na sinishare nila ng characters yung phone. Parang, ito yung anak ni Barry. Ito yung anak ko, si Jason, ganyan. Galing. 50 ko 50 pesos. Bribe ka na, bribe. Bribe pala. Charet. Ayan. May question dito yung isa naming kasama na hindi nakapunta, si Jim, para kay Glyza. Para din kay Dominic to, pero since wala siya, sige. So si Glyza kasi tsaka si Dominic, ilang beses na rin daw sila nakapagtambal sa pelikula at TV show, kagaya na yun nga, Sleepless, Liway noong 2018, tsaka daw yung Magpakailanman episode na una siyang naging akin. Galing. Talagang sinama pa yun Sabihin ko daw yun. So ang question daw niya ay paano nyo daw po ginagawa na paraan na dito sa iba-ibang kwento makapag-establish kayo ng chemistry together? Paano ba? Well, siguro mas malapit sa kung sino talaga kami, si Jem at Barry. Kasi kahit naman walang trabaho, nagkita talaga niyan kami ni Dom Noong mga time na skater girl nga ako. Pupunta-punta kami sa bahay niya, nagsiskate kami. So mga ganyan. So I think mas malapit sa characters ni Jem at Barry, si Glyza at Dom. Kaya ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi masyadong mahirap. Hindi katulad ng Magpakailanman, 'di ba? Layo talaga sa kung sino kami. Ayun. So, ayun. Any questions from you guys, Princess or Rafi? Additional questions? Before I guess, patapos na tayo, ganun. May tanong pa kayo? Wow, bilis! Ang bilis nga May share akong mabilis lang na story tungkol sa connection ni Glyza at ni Dom. Sige, go. Kasi may sila, ata nila natanggal yung lapel. Hindi nila natanggal yung lapel. So, narinig ko. Parang nga nakakatawa kasi set tapos di mag-uusap. Ang nangyayari, nagkukwentuhan sila. Nagkukwentuhan sila tungkol kay Naruto. Wow! In fairness sa inyo. So, nakikismis ako na nagkukwentuhan nila. Dire-diretso yung kwentuhan nila. Kwentuhan lang sila kay Naruto. Pagpunta lang. Tapos, wala na review ng lines. Kasi nag-uusap lang sila ng Naruto. Tapos, action. Sila sa conversation dun sa pelikula. Tapos,
yung flow niya, kung paano lang sila nagkukwentuhan kanina, yun lang din. Parang tinuloy lang nila yung usap nila. Hindi ko na maalala na nag-usap kami. Pinag-chismisan din namin si Naruto. Cute naman. Wait lang. Since sabi ni Prime yun, ang tanong ko ay, kay Glyza ay, nanonood ka ba ng Boruto? Yan. Pinanood ko, parang isang episode lang yung napanood ko sa kanya. Kasi si Alcris, kapatid ko, sobrang anime fan talaga. Siya yung nag-encourage sa akin na manood ng mga anime. So, yung Naruto nga, hindi ko natapos. Napakaraming episodes nun. Pero interesting si Boruto. Siguro mas interesado lang talaga ako sa kwento ni Naruto. Sa mahilig talaga ako sa mga characters na kagaya nila Sasuke, yung mga medyo dark na. Baka Sasuke ka pala. Mga Sasuke talaga ako. May message sa amin, natutuwa sila sa podcast na to kasi ginagamit niya for his students. So, pwede na nating sabihin sa kanya na may trivia si Glyza. Nanood ka ng Naruto. Nanood kayo ng Naruto, ganyan. Meron din pala ako natanggap na comment kanina. Ito GMA. Sabi niya, master niya na ni Dom yung art of saktong acting. Grabe. Okay pa. Meron ng bagong ngayon. Meron ng bagong, ang tawag dito, type ng acting ngayon. Yung saktong acting. Saktong acting. Oo. Madaming ad-lib. Sobrang magagamit to sa podcast. Paralan yung saktong acting. Move over method acting. Madami silang ad-lib sobra. As in, nakakatuwa panoorin kasi binabasa mo yung script, tapos off script, babalik. Wow. Wow. Like nilang improv na hindi sila nawawala sa beat kahit anong nangyari. Like, character. Sample, na malamang nakalimutan na ni Glyza to. Pero may maganda silang ginawa sobra dun sa, alam niyo yung eksena na papunta sila sa yung mag-a-apply ng yung visa. Embassy. Okay. Tapos ang nangyari si Dom, parang nakaganon siya. Serious. Tapos si Glyza nasa tabi niya. Ang nasa script na line is, huwag mong kalimutan yung mga tinuro ko sa'yo, ha. Yung smile with the voice. Yung line. Tapos nakaganon si Glyza, tumingin siya kay Dom. So gulat ako sa sinabi niya. Sabi niya, bakit ang serious mo? Pag-smile ka naman. Tapos, syempre, si Dom, di yun yung line, di ba? Si Dom din. Bakit dapat ba lagi naka-smile? Hindi sila nawala. Tapos balik sila sa linya. Huwag mong kalimutan yung mga, gano'n. Yung mga eksena namin, gano'n. Kaya pinapabayaan ko lang sila kasi natatawa rin ako eh. Fairness. Basta pagka di nagka-cut, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy ng pelikula. Nahanap ko siya. Lagi. Like, ultimately, ilang percent siguro ng pelikula ay ad-lib ni Glyza tsaka ni Dom? Alam mo, marami na edit out din eh. As in, gusto ko nga mag-release ng I-release nyo yung Actually, gusto kong i-release. Talk about Kobe beef tsaka being a cow. Ay, parang naalala ko yun. Meron. Dahil mo ad-lib doon. Maging baka. Nasa labas na Kobe beef or gusto mo nasa labas ka free. Parang gano'n. Tapos yung untranslatable words. Meron gano'n. Oy, gusto ko makita yan. Ang sarap balikan yan. Release. Nakapanghihinayag lang kasi kailangan namin iksian eh. First cut, almost 3 hours. 3 hours. Pero Wow! Wow! Ilabas ang prime cut sa Netflix. 3 hours. Pero siyang 3-hour cut. Sinapyan lang ako nung namin, hindi pwede yan. Natotoo. Indulgent. Yes. Gusto ko makanood. Ang galing. Ayan. So, Princess or Rafi, any final questions? Ayan, Rafi, ikaw. Kay Directs Prime and Jen, kasi, of course, by the way, sa inyo, kasi yung feelings last year, tapos
this year's Sleepless na release sa Netflix. So far po, ano yung mga pinaka mahirap na parts ng production na binuno nyo? And kasi somehow we were able to get a great finished product eh. So ano yung mga parts ng production na pinaka nahirapan kayo? Tapos kay Miss Glyza naman, same din, saang parts ng pelikula ka talaga pinaka nahirapan? And how do you think these, hard parts made you a better actress? Wow. Very showbiz. Hindi. Honestly, sa totoo lang, wala akong hirap sa production. Wala akong hirap sa script. Parang siya, breath of fresh air siya sa akin. Parang hinayaan niya lang kasi ako, like sila Prime, hinayaan lang nila kami. So yun yung maganda doon na hindi siya restricting. Wala rin siyang parang limit. Kaya sobra akong nag-enjoy sa pelikulang yun kasi free range cow ako. I think parang that will always make you a better actress. Kapag meron kang freedom or meron kang input na sa character mo in terms of you're building your own character, parang challenge yung creativity mo talaga doon rather than just following alam mo yun, parang formula or sabi sa'yo, dapat ganito lang yung character mo, dapat di ka magbe-break dyan, na parang nare-restrict kami dun sa part na yun na wala kaming chance to explore. So, ayun, masaya ako dito sa process na tong pelikulang to. Yan. Drex, Prime and Jen naman? Para sa akin, I think yung hirap came more from kasi like zero experience. Lalo na ako like absolutely zero experience. So, nung pre-prod, sabi ko, wow, hirap nito Hindi, mas madali na sa kung sinushoot na. Tapos nung shoot, ay, ang hirap pa rin pala. Tapos hindi, madali na kung post. Tapos nung post, ang hirap talaga. Parang ganun. But it's more from my own inexperience. Pero sobrang nakatulong yung lahat, everyone from yung actors to yung staff, like lahat talaga, like all hands in, tumutulong maghanap ng call center, like lahat talaga kung ano pwedeng gawin. So yung team spirit talaga, sobrang strong. Kaya sobrang nakatulong siya. And it was such a great experience for like a first movie. Ako, nung ginawa ko to, wala akong alam. Kasi baka talaga, kasi yung first day, syempre secret ko sa sarili ko yun. Puta yung gagawin ko. Tapos, actually, ito yung isa sa mga unang days namin. Feeling ko malamang nakalimutan na ito ni Glyza. So, ano to? Hindi ko pa alam yung terms. Hindi ko alam yung mga tamang terms. So, sabi ko kay Glyza, parang kasi yung script, medyo mahaba yung part na yun. So, sabi ko, ang gusto kong sabihin from the top. Pero hindi ko pa alam yung mga terms. So sabi, pick up tayo from the top. Sabi ko. Tapos sabi ni Glyza, pick up from the top? Tapos sabi ni Tay sa yung DOP, direct from the top? From the top. So ganun hindi ko alam. Hindi ko alam yung mga terms. So, yun. Pero dahil game lahat, alam mo yun. Tapos dahil siguro lahat kami sulang gumawa ng maganda, walang iguan, alam mo yun. So ayun. So na kahit baguhan ako, parang makisama lahat. So, ayun. Ay, saan pala siyang call center sinut, if I may ask? Hindi ko... Sa Ortigas, may rent, parang pwede mong i-rent. Yes. Pwede mo i-rent yung section, parang gano'n. Sabi ko nga, kaya siguro morning shift, kasi paggabi may mga nag-occupy. Tapos sabi ko, may nagsabi sa akin, parang galing no sa hindi talaga pwedeng umakyat sa rooftop. Siguro kung umakyat kami sa rooftop, ang dami namin doon. Yung mga nag-ano. Nandun kayo lahat sa taas. Gagalon-galon. Ayun. So, I guess, yun lang. Unless you have any more questions, guys. Siguro pahuling question na lang na, I think tatanungan namin kila Prime to before, dun sa Isa Pa With Feelings. So, si Glyza muna. This is actually from Sleepless. So, yung tanong, anong gagawin mo sa zombie apocalypse? Kakatweet ko lang yan. Parang kahapon.
ano pa ba? Ikukulong ko sarili ko sa mini-stop. Yes. Fairness nga. Magaling. Kasi ako yung tipong Yun talaga, ultimate. ultimate goal. Ganun. Kasi ako yung mga tipong unang namamatay eh. Yung mga... Ay, oo. Gaganon ako sa pinto eh. 10 seconds lang. Kung mamamatay ka na lang din naman, di ba? Sulitin mo na. Kumain ka na ng mga trip mo doon sa convenience store. Oo. Zombie ka na, ano pa rin, ano? Ano ba yun? Kariman pa rin yung Kariman! Kariman! Kariman pa rin kinakain mo. Sarap, nakakamiss yan. Ayun. So, once again, guys, Prime and Jen and Liza, super thank you for joining us. Ayun, so ulitin. Natapos ko rin. Thank you, Liza. Thank you. Okay, sige. Jump na ako sa another Zoom meeting. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thanks, guys. Ayun. So, ayun. So tayo muna. Ayan. So since nandito tayo, ito pala, may plano ba kayo i-show sa streaming yung Isa Pa With Feelings? Or nasa I1 siya. Nasa I1 na siya. Nasa I1 siya. Pay-per-view. Mana ng TFC na pala. Si Mana ng Gal nasa iFlix. iFlix. Sa iFlix. Okay. So, available online, yung mga Pilix. Ano lang talaga. Hindi lang sikat. Kasi parang sa Pilipinas, parang Netflix lang yung... Oo nga eh. Pero actually, ang daming pelikula nasa mahanap mo online. iFlix, I1, Hook, Signal Play. Signal Play. Totoo yan. Kasi lang parang hindi lang siya alam masyado ng mga tao. Siguro hindi siya na market well. Pero ayun. Ano yan, Rafi? May sasabihin ka? Yes, yung sinabi ni Direct Prime na hook. Wala nang hook. Wala nang hook. Nasa bundok wala na. Wala na. Ayun. So, I guess, siguro instead na yung zombie apocalypse question, I think na yun nga, natanong na yata sa inyo yan last time. Meron ba kayong Parasite House ba yung background mo? Parasite House. Hindi ko pa gusto tanongin eh. Wala yung mga may-ari eh, kaya lumabas ako sa ilalim. Sa basement. Sa basement ako eh. Kanina ba naman sabi niya ang init-init daw. Sabi ko ang init-init kasi nasa basement ako. Kasi kanina pagka-accept niya ng Zoom ko, pinagpapawisan. Sabi ko, ba't pag pinagpapawisan ka? Galing ka ba sa Parasite House? Nakatakot sa basement. So I guess yung pang goodbye question na lang ay meron ba kayong napanood recently or napanood, nabasa na gusto nyo i-share sa amin or sa audience natin? Ako, nung pandemic, binasa niya to. Still Alice. Still Alice. Nung pandemic, inisip ko, meron akong free time, mas manonood ako ng movies and series sa Netflix, magbabasa regularly. So, ayun, I've been reading books, mga Still Alice, yung mga Virgin Suicides, mga ganun. And then, yung series, ikaw ito napanood na lumabas, pero sobrang gusto ko siya yung Chernobyl, tsaka Watchmen. Yung mga, pinanood namin. Galing. Saka yung mga American indie movie. Basta kung ano yung mga understated sa Netflix, yung napanood ko. Audience nun eh. So, yun. In fairness, nakakaingit kasi personally, wala na akong oras manood ngayon eh. Busy sa trabaho eh. Ngayon nagiging busy na, so parang hindi na ulit makanood. Ako, Devs. Sobrang ganda ng Devs. Ay, Devs! Oo. Yung kay Alex Garland. Alam si Alex Garland, kapag nakapanood ka ng gawa niya, parang feeling mo mas matalino ka after. Sasapian ka ng matalino ka ng konti. Parang gano'n. Tapos rewind mo, ano daw yung
Yung mga sci-fi concept na ganyan. Tapos, Diba? gusto ko pag pinanood ko yun, tapos sa panoorin namin ni Jen. Tapos, gusto kong nauna akong nanood, tapos i-explain ko. Para kunyari, Ang cute. Oo. Parang Gusto ko din yan. masyado na hook sa devs. Oo nga eh, hindi masyadong trip. Ang hirap kasing magustuhan yung films or gawa ni Alex Garland on one sitting. Ay, ulit-ulitin mo eh. No? Times Sabi kasi yung information dump niya. As in, ang dami niya sinasabing concepts. Kailangan nakaganon ka manood, talagang... Oo. Yung ganun sa TV screen. So, ayun. Galing ah. Meron ba kayong any upcoming projects na pwede niyong i-share sa amin? Kung meron. Yung T-Rex, yung ngayon kaya, inabot kami ng pandemic. Summer MMFF, right? Dapat for summer MMFF, si Janine Gutierrez, si Paolo Avellino, siya, two-hander din. It's quite similar sa Sleepless, I guess. Oh, okay. Parang two old friends nagkita ulit. Parang ganun. Interesting. Oo nga. Do you plan on releasing it sa usual MMFF? Parang yun ata. Depende na yan sa producer. Okay. Nagagawa lang. Wala kaming control kung saan siya. Kung ako, Netflix na yun eh. Pero... ang hirap din kasi ngayon kasi medyo takot ang taon lumabas ngayon for movies. Malabong may puputang sinehan. Oo. Ko lang naman yun. Unless mahal na mahal mo talagang magsine, no? Or may vaccine. Yeah. Kasi like movie houses are enclosed spaces and then the air naman yung hangin doon is recirculated eh. So kaya nga eh. Oo, di ba? Nagko-compile kami ngayon ng episodes kasi parang isang bagsakan lalabas namin lahat. So yung mga previous, yun, may Cinemalaya na kami na-record. Meron kami na-record with Love Diaz. Nabangan yun. And kung ano-ano pa. Marami pa kami pasabog, oo. Basta kung kailan lang lumabas, yun yung sana lumabas na. Kita tayo yung sa Starbucks tayo, di ba malapit sa ABS nung Starbucks. Oo. Like almost... Nung February ba? January ba yun? Mga ganon. Mga January. Ingay, ganon. Oo. Ngayon, iba na. Talagang Oo. Kung wala tong pandemic, medyo iba na rin kami. Nasa studio naman tayo magre-record. Wow! Hindi yan totoo. Pautot lang ni Princess yan. Pautot lang yan. Wow! Joke lang. Baka yung studio natin, isa pang Starbucks. Ganun. Oo. Ngayon naman masyado nyo namang inaani expectations. Tatakpan ko lang ng black curtain. Ganun. Sa studio. Ganun. Anyways, ayun. So, yun. Jen and Prime, sobrang thank you guys for joining us. Sa ulitin, chika-chika lang tayo next time. Ganun. Ayun. Thank you guys. So, thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Stay healthy. Yeah, stay healthy, guys. This show is produced by Cutprint Podcast Network. Executive producer Patsy Ferrer. Head of Business Development KL Carpio. Creative Director Christine Ando. Podcast and Social Media Manager Mia Escondo. Sound Engineer Erica Santo Tomas. To advertise, email us at podcast@cutprintproductions.com. Third World Cinema Club.